We have lifestyle medicine specialist Dr. Dex Macalintal. Good morning, Doc. Hi, good morning. Thank you again for joining us today. Yes, no problem. Okay, so I understand hindi naman ikaw yung attending physician itong 22-year-old man who died from vape related illness. Pero paano po ba, 'di ba? Ano po ba yung dahilan? Pwede po ba talaga na mamatay ang isang tao na gumagamit ng vape? Well, marami naman kasing mga documented cases na nagkakaroon ng problema ang mga tao kapag sila ay nagve-vape, no? Nauna na dyan yung sinasabi natin na patagal na dati sinasabi na tungkol sa vaping use associated lung injury o Right. nagkakaroon nga ng problema sa lung katulad ng sinabi ng Assistant Secretary natin kanina. However, bukod dyan, no, meron din mga documented reports hindi lamang dito sa Pilipinas kundi sa ibang bansa na nagkakaroon din ng problema sa puso, no? Merong isang documented sa Missouri, sa Kansas City, Missouri, na isang 13-year-old male na naka-experience din ng sudden cardiac arrest naman ito after vaping multiple times throughout the day. No? So sa loob ng isang araw, no, nagve-vape siya na nagve-vape, nagkaroon ng problema sa puso. Although ito kasing isang pasyenteng ito ay mayroong problema din naman talaga sa kanyang coronary arteries. Pero bukod doon, no, ang isang sinasabi dito ay nagkakaroon kasi ng problema sa pagtibok ng puso dahil sa mga doses ng nicotine at iba pang mga chemical na mayroon dito sa vape. This is isa sa mga first published case reports ng vaping associated cardiac arrest sa mga bata na 13 years old, no? So doon pa lang makikita natin 13 years old. O yung sa atin dito sa Pilipinas, that's 20 plus, 22. So, mapapansin natin, pabata nagkakaroon talaga ng problema sa puso na dahil dito. Although, sabi nga, meron niyang underlying symptom or underlying problem. Dito sa atin sa Pilipinas, wala yung underlying problem. Pero, ayon din naman sa mga reports ng American Heart Association, nakitaan na yung mga pasyente na nagve-vape o gumagamit ng mga e-cigarettes, no, at pati yung mga other combustible cigarettes natin, merong increases in blood pressure, heart rate, no, blood vessel constriction immediately after doing vaping or smoking kumpara do sa mga hindi gumagamit ng kahit na anong smoking paraphernalia. You know, Doc Dex, no, kasi kaya siguro lumakas tong vape or nauso tong vape is because a lot of quitters ng pagsisigarilyo mismo transferred to vaping and they claim that when they started vaping, hindi na daw sila naghahanap ng sigarilyo. Ngayon, Doc, ano yung reaction mo dito? Second, ano ang difference in severity of symptoms ang vape versus cigarettes? Kasi ang understanding namin sa vape, it's very similar to nebulizing or yung pagsispray ng asthma pag inihika ka, na dumidiretso sa blood, yung na-absorb ng katawan mo kaagad. So therefore, yung reaction is severe. Totoo ba ito, Doc? Okay, yung reaction ko muna na sinasabi daw ng mga naninigarilyo na sila ay hindi nang tagahanap ng sigarilyo pagka sila ay nagve-vape kasi iba din yung hinahanap nila. Ito na, no, sa mas maraming chemical, no, merong ibang mga chemical na sabihin na natin na wala man sa sigarilyo ay meron sa vape, no. Minsan ito din yung hinahanap nila. Una, mas mabango. Pangalawa, mas masarap amuyin, no. Hindi babaho masyado sa kanilang sistema o sa kanilang mga. Yes, mas mabango sa palagay nila. No, kasama pa rin natin diyan ay sabihin na rin natin na iba na kasi nga yung nagre-rewire yung utak ng tao. Ay sige, wag mong hanapin yung sigarilyo, pero ito yung hanapin mo. And then ang problema naman natin ay dahil nga ito yung hinahanap-hanap mo, ang next naman diyan ay yung damage na ibinibigay nito sa iyo. No, dahil nga sabihin na natin na iba man yung chemical na mayroon sa vape, sa cigarettes. Yeah. Pero tama kayo, no? Severe din naman yung epekto nito sa inyong mga baga. Siya sabi nga na parang nagde-nebulize, pero ang epekto pa rin nito, katulad pa rin siya ng paninigarilyo. Sabi nga sa mga reports ng American Heart Association, nakita sa mga pag-aaral na ganun pa rin, no, nag-i-increase ng heart rate, nag-i-increase ng inyong blood pressure, nagko-constrict ng blood vessels, kaya nagkakaroon ng problema hindi lamang sa puso kundi sa iba pang bahagi ng katawan. Pati na rin, no, nakita rin nila na mayroong epekto din ito sa mga tao, no. Pinag-aralan din nila kasi na nakita doon sa research nila na yung mga tao na tinetreadmill test, no, yung treadmill exercise measurement, mas tumataas yung problema. Mas nagpipredict nila yung heart disease risk compared do sa mga tao na hindi gumagamit ng kahit na anong form ng nicotine. So halos pareho din. In relation to that with Angel, Doc Dex, I'd like to ask kasi, of course, yung addiction to nicotine, isa sa mga
pangunahing reasons why people continue to smoke cigarettes. Ang question ko is, yung absorption rate ba when you ingest nicotine using vape, is this faster and then actually smoking a cigarette? Pareho lang halos yung absorption rate nila. Okay. No, at saka isa pa, hindi lahat kasi ng vape no na sinasabi nila ay walang nicotine ay wala talagang nicotine. Aha. No, at meron din Meron kayong pa mga din. maririnig diyan na nagsasabi na na yung nicotine ay nakakatulong pa sa kanila. No, so hindi po Right. totoo 'yun. So meron kasing mga misinformation na kumakalat sa internet na okay lamang manigarilyo dahil sa nicotine kasi daw nakakatulong daw ito for a reason. Pero oo, meron maaring silang sinasabi na benepisyo pero yung harmful effects no, the risks outweigh the benefits of doing these things. Katulad nga nito, namatay eh. Ano pa bang mas makaka-benefit doon eh namatay na nga yung isang tao. Oo. It's good that you mentioned, no, both you and Diego, about yung sa faster absorption ng nicotine or chemicals in our body using vape. Kasi etong kaso na to, Doc Dex, itong 22 years old na namatay, ay 2 years daw siya dire-diretso na nag-e-cigarettes. So, usually kasi 'di ba pagka, well, correct me if I'm wrong, Doc Dex, usually yung mga ibang nadadiagnose ng lung cancer na due to smoking yung traditional cigarettes natin, parang it would take them 15, 10 years, 'di ba, ma-accumulate yung nicotine sa lungs sila. Your thoughts on that? So mas mabilis yung absorption ng e-cigarettes, mas mabilis mag-manifest yung sakit. Well, Kumbaga. apparently, sa mga nakikita natin mga kaso ngayon, malaki yung epekto talaga ng vaping sa katawan ng tao, no? Sabi nga natin, magsimula pa lamang itong mga paggamit ng vape, nagkaroon na agad ng mga vaping associated lung injury. So definitely, kung titingnan lang natin yung trend, mukhang Mabilis. talagang mas mataas talaga Oo. yung absorption nito. Oo. At mas harmful siya. I was wondering also, Doc Dex, kasi di ba kapag yung traditional cigarettes na ginagamit ng isang tao, meron tinatawag dyan na first hand smoking, second hand, Yeah, until oo, fourth hand, di ba? Sinasabi nila. Pag dito ba sa vape, ganun din? Masama din ba? Meron din bang second hand smoking coming from vape cigarettes? At ano yung maaring makuha din ng mga, if ever there's such thing as second hand smoking from vape, ano yung maaring mga sakit na makukuha din nila? Yeah, ganun pa rin dahil nga smoke pa rin siya, dahil meron pa rin siya components ng nicotine, meron din mga chemical na kamukha rin sa smoking, sa cigarette smoke. No, maaari pa rin na magkaroon ng second hand smoke or even third hand smoke, no. Kapansin-pansin din. Actually ito sa mga this one is personal na rin. Ito, at saka sa mga kaso na nakikita ko dito sa aking klinika mismo na yung mga pasyenteng mayroong allergic rhinitis, doon lang tayo sa sobrang simple na allergic rhinitis na binigyan na ng gamot ng mga doktor nila, no, ng marami na silang napagdaan ng mga doktor. Pagpunta dito, ang hindi lamang natanong sa kanila ay meron bang naninigarilyo sa pamilya ninyo. No? At ang glaring, hindi man naninigarilyo yung tatay o yung nanay, pero nagve-vape parehong magulang. Very apparent pa rin sa mga sintomas ng bata o ng pasyente ang pagkakaroon pa rin talaga nila ng allergic rhinitis. Nandiyan yung nasal crease, tearing, yung kanilang allergic sinners, naririyan pa rin, yung allergic salute. So, based pa lang doon, makikita natin na halos pareho din ang epekto nito sa cigarette smoking at meron pa rin talaga mga second hand smoke at mga epekto nito sa kanila. So, kapansin-pansin pa rin talaga na hindi nawawala pa rin yung lagi nating sinasabi na tigilan nyo na paninigarilyo kasama vaping kasi wala pong mabuting madudulot yan sa mga buhay ninyo. Alam ko, si Parehas lang, Angel oo. Doc na was doing her research kanina, we were reading up about it. Yung vaping pala, yung juices niya sa other Mga components chemicals that are very dangerous, one of which is formaldehyde, no? And among others, ano ang epekto? Let's talk about formaldehyde kasi alam natin ginagamit to correct me if I'm wrong, no? Sa mga dead Preserve bodies ng to patay. preserve ng patay. Ano ang epekto nito when you ingest this? Well, kapag ka sinabi kasi dati na formaldehyde, no? So ito usually ginagamit yan sa mga disinfectants, even mga preservatives Yes, or yes. mga paggawa ng mga plastic ninyo. Yes, So yes, yes. marami, no? Una, pwede kang magkaroon ng irritation sa mata, magkaroon ng irritation sa ilong, magkaroon ng irritation sa lalamunan, problema sa paghinga, no? Pwede magdulot yan ng pag-uubo ninyo, kaya hindi gumagaling-galing yung pag-uubo ninyo kasi nagve-vape ka nga, pero
Sabi mo, dati nagsusmoke ka, ngayon nagve-vape ka naman. Pero bakit hindi pa rin natitigil yung pag-ubo mo, yung smoker's cough? So naririyan pa rin yun. No, maaaring dahil nga dito sa formaldehyde na to. Isa pang epekto ng formaldehyde, allergic reactions ninyo. Pinsala sa inyong nervous system. No, pwede actually bukod pa dyan, no, yung kinakatakutan natin lahat, siguro naman titigil na siguro sila dito pagka sinabi ko yung cancer. No? Maaari na magkaroon kayo ng cancer kasi ang formaldehyde ay tinuturing na carcinogenic po. No? Sabi yung mga pag-aaral na may connection ito sa cancer sa ilong, cancer sa lalamunan, posibleng leukemia. No? Kasama rin po dyan ay kung kayo po ay nagbubuntis o may planong magbuntis, no? Maaari po, no? Hindi naman sinasabi na causative siya, pero link siya, no, merong risk factor na pagkakaroon ng komplikasyon sa mga nagbubuntis at magkaroon din ng problema sa kanilang mga dinadalang fetus, no. Yung mga kahit fetus pa lamang yan, pwede magkaroon sila ng problema kapag nalalanghap natin yung formaldehyde. Doc Tex, siguro ano na lang paalala and what should the health department do, 'di ba, to discourage the youth from trying vape? Kasi base sa kanilang pag-aaral dito lang sa Pilipinas, Doc Dex, ano, sinabi nga ni Asek Domingo sa amin nakaraan nung in-interview namin siya, as early as 13 years old, meron silang mga pasyente na may severe lung damage na. So this is Yes. very alarming. This is very alarming, no. Kailangan talaga natin ng tamang disinformation talaga. Itong impormasyon na to, kinakailangan nating tanggalin din yung mga disinformation na sinasabi ng mga proponents nito na okay lamang mag-vape, no. So disinformation na kasi yung nangyayari sa social media sa ngayon. So we have to be out there, no. We always have to be in the lookout sa mga impormasyon na binibigay ng mga tao dito. At saka syempre kinakailangan natin magbigay ng tama ring impormasyon na tanggalin na po natin. Ito po mga ganito klase dapat nga kung pwede tanggalin ito sa merkado, mas mainam eh. Meron po talaga tayo sa ating mga kababayan, no, sa ating mga kapatid, meron po talaga tayo mga smoking cessation programs na po pwede pong makaalalay sa inyo kung gusto po ninyong tanggalin ang inyong paninigarilyo. Hindi po vaping ang sagot dyan. No, meron po tayong mga smoking cessation programs na po pwede pong makaalalay po para sa inyo para makatigil kayo ng paninigarilyo. Ganon din, no, sa mga kabataan na nanonood, no, iwasan niyo ito, no. Wala pong magagawang mabuti sa mga buhay ninyo ito. Pati po sa mga magulang, dapat siguro yung mga magulang na naninigarilyo o gumagamit din ito, meron na tayong mga ebidensya na hindi ito maganda sa kalusugan. Huwag niyo na rin pong ituro sa mga bata, no, na sila ay manigarilyo, o huwag niyo na rin silang hayaan na makapanigarilyo pa. Kasi again, wala pong mabuting maidudulot ito sa mga buhay nila. Correct. Thank you. Thank you for that, lifestyle medicine specialist Dr. Dex Macalintal, and for joining us live via Zoom sa brunch. Thank you.